Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, for He is faithful and true to His words and promises. And I thank my Jesus Christ, my Redeemer, for being submissive to the Almighty Father, and He had to endure pain and sufferings so that we will be saved because of His blood that was shed on the cross. And I thank the Holy Spirit for guiding us, comforting us, in revealing the Almighty Father to us. So marami tayong dapat na ipagpasalamat kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at sa Holy Spirit. Lahat ng bagay magagawa natin ng makikita natin yung kamay ni Almighty Father. Sa lahat ng bagay, makikita natin yung kanyang wonders, yung kanyang works. Lumabas lang tayo ng bahay natin, makikita natin yung mga nature, di ba? So, sino ang gumawa ng nature? Si Almighty Father. Makikita natin ng mga tao. Sino ang gumawa sa mga tao? Si Almighty Father. Titingin tayo sa sky. Makikita natin yung clouds. Si Almighty Father. Pagpupunta naman tayo sa dagat, makikita natin yung sea. Si Almighty Father, yung kanyang gawa. Kaya, walang katapusang pasasalamat kay Almighty Father. At dahil sa kay Jesus Christ, masasave tayo. Dahil tayo ay makasalanan. Lahat tayo na mga tao makasalanan. Hindi lang nagkasala. Si Jesus Christ, naging tao siya. Pero hindi siya nagkasala. Kahit isa. Kahit na katiting na kasinungalingan, walang lumabas sa kanyang bibig. Kaya siya ang ating magiging judge at the last days. Kasi siya yung expert. Alam niya lahat kung may bearing ba yung mga pinagkagagawa natin dito sa mundo o wala. Gaya nga nabanggit ko dati, di ba, pag may mga contests, sino yung mga judge doon sa mga contests? Kunyari, di ba, sa mga singing contest, sino ang mga judge doon? Di ba, mga judge doon, mga composers, tsaka mga singers din, no? Kasi sila yung expert, alam nila. Kaya si Jesus Christ, alam niya, dahil naging tao siya, nakasalumuha niya ang tao. At yung kingdom ni Jesus Christ, it will never end. Bigay yun ni Almighty Father kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, yung share niya sa atin, yung kanyang kingdom, yung inheritance, the birthright. Kaya kailangan dumikit tayo kay Jesus Christ. Sambahin natin siya, purihin natin siya. Dahil He can also forgive sins like the Almighty Father. So He is also God like the Almighty Father. At shinare ni Almighty Father sa Kanya ang gloriousness ni Almighty Father. Di ba nabasa naman natin? Kaya walang makakapagsabi dyan na si Jesus ay tao at prophet. Hindi. He is God. Nakita natin sa Bible, from Genesis up to the book of Revelation, nababanggit si Jesus Christ. Walang prophet na nababanggit from Genesis up to the book of Revelation. Kaya si Jesus, He is God. And we must worship Him. And He sent to us the Holy Spirit. May prophet ba na nakakapagpadala ng Holy Spirit sa mga tao? Na pwedeng utusan ang Holy Spirit na pumunta ka sa mga tao? Si Jesus lang. So, hindi siya prophet.
He is our Redeemer, our High Priest, our Savior, the Lamb of God that was slain, the Shepherd, the Good Shepherd, Jesus Christ, the Messiah, Emmanuel, nakasama ng mga tao, meaning God is with us. Dahil kasama nila si Jesus Christ. Doon pa lang, Emmanuel no? God is with us na kasama natin. Hindi alam ng mga tao. Kasama nila si Jesus Christ. The God. At na-meet niya si Abraham, no? Nabanggitin natin dati, na-meet niya si Abraham. Bago masunog or ipadala ni Almighty Father ang brimstone and sulfur sa Sodom and Gomorrah. Na-meet niya ni Jesus Christ si Abraham. Pero nung time na yun, hindi siya pwedeng pumunta ng Sodom and Gomorrah dahil madumi ang Sodom and Gomorrah. Hindi pa time siya na makipag-mingle or makihalubilo or to socialize or to talk to unclean and wicked people. So last time we read Isaiah chapter 58. It's about the fasting that pleases the Almighty Father. Ano ang mas gusto ni Almighty Father? Mag-fasting ang mga tao o tumulong sa kapwa-tao? Anong gusto ni Almighty Father? So nabasa natin dito, di ba? Mas gusto ni Almighty Father na tumulong sa kapwa-tao. Tayo. To help people. Kasi yung usually when we fast, we only think of ourselves and not our brethren. We are so selfish and greedy. Di ba kaya kayo nagpa-fast? Because you want something. You pray for something to happen. Pero ang gusto ni Almighty Father dito, help people first. Bigyan ng solusyon yung kanilang mga problema. Hindi yung nagugutom ka, brother, or ipagpapray kita, brother, para makakain ka, no? Para magkaroon ka ng pagkain, ipagpapray kita. Instead of that, bigyan mo ng pagkain or solusyon para makakain or bigyan mo ng trabaho. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, yung blessings niya, ibinubuhos niya sa atin. Kaya, pwede natin i-share yun sa kapwa-tao natin. Kaya niya tayo binibigyan ng mga blessings to share it to people and not to save it for ourselves. Do you understand that? God gives us blessings to share to people and not to save it for ourselves or for the future. Because our future is the Almighty Father. He is our hope in our future. And He is for all eternity. And in that way, makakapag-save tayo ng treasures in heaven. When we help people. So, yung mga treasures, makakapag-save tayo and fruits of the Holy Spirit. Importante. Yun. Ano yung mga fruits of the Holy Spirit? Hindi ko kabisado. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. O yun, tama yun. No? Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kailangan may self-control. Dahil pag walang self-control, hindi natin makontrol yung sarili natin. We're out of control. Pag out of control tayo, greedy tayo.
Hindi natin na makapagpigil sa galit, no? Kaya may self-control na kasama sa fruits of the Holy Spirit. So, tulungan natin yung mga tao or bigyan natin ng advice, no, kung paano sila makakapagtrabaho or makakapag-gain ng treasures in heaven. Pwede mong sabihin or tulungan. Hindi lang monetary, no? At hindi lang ipagpipray. Dapat bigyan mo ng solution. Yung iba, ang ginagawa, o ipagpipray, tas may bayad. Ba't nagpapabayad? Magbabayad sa tao, tas ipagpag-pray mo, kuha, tas may bayad. O kaya dito sa congregation ninyo, andun yung prayer request, tapos nakalagay doon din sa envelope ko ano yung tithes and offerings ninyo. Parang binabayaran ninyo, ganun ba yun? At saka ang mga tao, hindi lang yung mga mahihirap ang tutulungan natin, pati na rin yung mga taong low moral, yung depressed, mga frustrated people. Kasi akala lang ninyo pag mayayaman, okay na sila. Hindi sila okay. Hindi okay ang mga mayayaman. Hindi, may okay yan. Madami naman pera yan. Kaya naman niya yan. Okay na yan. Ang laki ng sweldo niyan. Hindi ganun lahat. Kailangan pa rin ng tao nang may iintindi sa kanya. Hindi lahat pera. Kasi kaya ang tao, inisip lahat pera kasi mukhang pera ang tao. Hindi lahat pera. Lahat ng tao gusto niya na may tatanggap sa kanya. May matatawag siyang home. May mga mayayaman, wala silang matawag na home. May mga nakakakain, wala silang matawag na home. Kailangan din tulungan yung mga taong ganon. I-share natin sa kanila na si Almighty Father ang totoong home para ma-fulfilled sila, malaman nila yung kanilang purpose in life. Kaya nakalagay dito, no, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Pag tumulong tayo sa mga tao na hungry for love, hungry for acceptance, hungry for being understood, matutuwa si Almighty Father sa atin. And He will bless us. And our light will be seen by people. Ano yung light na yung nagaling sa atin? It's from the Almighty Father. They will see that we have the Almighty Father in us. They'll see that we have Jesus in our lives. And in that way, the Almighty Father and Jesus will be glorified and worshipped by people. Laging ang ending is to worship the Almighty Father, to glorify Jesus. Because sila ang ending at ang beginning, the Almighty Father. In our plans in life, we include the Almighty Father. And then at the end of the day, we thank the Almighty Father because He is the ending, the Alpha and the Omega. Naintindihan na ninyo? That's how it works. Almighty Father. It's amazing. Very understanding.
Pare-pareho tayo na pinagdadaanan sa buhay. Walang lamangan, walang angat. Pare-pareho tayo. Ano man ang status natin sa buhay, we need our God. We need our Creator. We need our home. Dahil itong mundo na to, it's wicked. Wicked ang mundo na to. All people are wicked. Yes, I am wicked also. And I thank Jesus Christ for His redeeming blood. Kaya nakalagay dito, no? And then yung Sabbath, no? Yung buhay natin, every day we live for our Father, so that at the Sabbath, yung time na magpahinga na tayo, dun tayo sa tatay natin, it will not be defiled because our soul is with Him on Sabbath of our lives. Kasi pag 6th day, ang 6th day talaga ay Friday, no? Yun yung time na kukunin na tayo. And then yung Sabbath, yung 7th day, Sabbath, no? Yun yung soul natin dapat na kay Almighty Father. To rest. Not to be defiled. The Sabbath. Dahil pag na-defile yung Sabbath, anong nangyari? Nasa impyerno ka. Pag namatay ka, nasa ika-6th day ka, tas namatay ka, nawala yung body mo, tas yung soul mo na lang natira. And then on Sabbath, madi-defiled yun on the 7th day kasi nandun ka sa impyerno. Kaya keep yourselves holy on the Sabbath. The holy day of the Lord honorable and shall honor Him. Kasi pag nandun tayo kasama ni Almighty Father, yung soul natin, our Almighty Father will be honored. Mag-glorified lalo si Almighty Father dahil magiging panalo si Almighty Father. Naintindihan nyo? And shall honor Him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Hindi yung tayo lang, puro tayo, sakim tayo eh. Puro pleasure natin, puro yung salita natin, puro ako, paano naman ako? Paano naman yung sa akin? Selfish ang tao. Gusto lagi ako ang bida, ako ang panalo, ganon. And then in verse 14, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth. So God will uplift us. He will give us our inheritance, our birthright. Alam niyo yung birthright, di ba? Yung, ano yun, rights mo yun. Ano yung Tagalog sa rights ko? Karapatan mo yun. Karapatan natin yun dahil tayo ay anak niya. Ibibigay sa atin yun. Ngayon, hindi natin magkukuha ang ating karapatan natin kung tayo ay mapupunta sa impyerno. Ngayon, bakit lagi ko sinasabi, birthright, going to the Almighty Father, going home to the Almighty Father, not going to Sheol? Bakit lagi kong sinasabi? Because it's in the Bible. It's here. It's a warning. Dahil we don't know the time we have left on this earth. Hindi natin alam. That's why lagi si Almighty Father nagpapaalala. Kahit paulit-ulit, no? Pero hindi maintindihan ng tao. Matigas ang ulo ng tao. Selfish. Laging si Almighty Father ang focus. Kaya pag isinamarize mo itong Bible,
Isang word lang ang lalabas. Almighty Father. Dalawang words pala yon. Almighty Father. Yung tatay natin. Pero ang ginagawa ni Almighty Father, para maintindihan natin, so that we may understand His words, all His laws, and regulations, and the things that He wants us to know, iniisa-isa ni Almighty Father, para maintindihan natin, kasi hindi tayo makaintindi. Kulang na lang sabihin ni Almighty Father, hindi marunong yung mga anak ko. Iniisa-isa ko na, hindi pa rin ako maintindihan. Kulang na lang sabihin ni Almighty Father, yun eh. Kaya ang sinasabi lang ni Almighty Father, blind. Lagi sinasabi, blind, hindi nyo makita. Blind, you are blind. Kasi nga hindi natin maintindihan. Dahil nga, we are being blinded by sin, our own selves, greediness, selfishness. So dito na tayo sa Isaiah chapter 59. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Hindi maikli ang kamay ni Almighty Father. Basang-basa na natin, kahit na hindi na-explain. Tagalogin mo, hindi maikli ang kamay ni Almighty Father na hindi siya makakapag-save. Hindi mabigat ang kanyang tenga na hindi siya nakakadinig. Nakakadinig si Almighty Father. He can hear us. And His hands, He can save people wherever, whenever we are. But anong nakalagay din sa verse 2 of Isaiah chapter 59? But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Mahaba ang kamay ni Almighty Father to help us, to assist us, to hear our pleads, but our sins causes us to separate from our Father. He has hid His face from us, para hindi niya tayo madinig. Nagtatago si Almighty Father. But we have His words. And we have to be thankful to the Holy Spirit and Jesus Christ. So tulong-tulong si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Tatlo-tatlo, powerful God ang tumutulong sa atin. Almighty God, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Tatlo-tatlo. Hindi pa rin natin maintindihan. Because of our sins, our transgressions, our iniquities. So verse 3, and your hands are defiled with blood. Madumi ang kamay natin dahil sa dugo. Nadumihan ang kamay natin sa dugo. And your fingers with iniquity, and your lips have spoken lies, and your tongue has muttered perversity. Yung kamay natin, anong ginagawa ng kamay natin? Na nakakapatay tayo ng tao sa pamamagitan ng kamay natin, nanununtok tayo, nananampal tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda sa paningin ni Almighty Father. At ano pa yung fingers? Your fingers with iniquity, nanunuro tayo lagi ng mga tao, siya may kasalanan, siya may kasalanan. Siya. Hindi rin ina-acknowledge tayo, yung accountable tayo sa ating actions, ang ating decisions. Tayo mismo. Kaya nagkandaloko-loko ang buhay ng kapwa-tao natin dahil sa atin. Hindi natin i-embrace yung kasalanan natin. Hindi natin ako. Example, may chinismis ka na tao. Ay, kasalanan niya yan, bakit siya nagpakamatay? Kasalanan niya, ba't siya nagpakamatay? Hindi. Kasalanan mo rin dahil ikaw ang isa sa mga nagchismis sa kanya. Kaya siya na-depress. Naintindihan niyo?
Your lips have spoken lies. Kasinungalingan ng mga binabanggit ng mga bibig natin. Kahit minsan ba hindi kayo nagsinungaling? Pag sinabi nyo hindi kayo nagsinungaling, nagsinungaling na kayo. Dagdag na naman yan points. Minus points na naman to, nagsinungaling. Minus points. Your tongue has muttered perversity. Mga binibigkas natin ng mga salita, masasama. Ha? Mga madudumi, perversion. Mga malalaswa, nababanggit natin. No? So, dugtong-dugtong. Ha? Dugtong-dugtong. Bloodshed yung kamay. Tapos nanunuro ka ng tao. Tapos nagsasalita ka pa ng masama. Tapos yung lumalabas sa bibig mo, mga kadumihan. Dugtong-dugtong ang kasalanan. O hindi tayo matapos sa kasalanan, binabanggit ni Almighty Father. Hindi matapos. Dahil sa atin. Verse 4, no one calls for justice, nor does any plead for truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. Walang tumatawag ng hustisya. Walang tumutulong sa kapwa-tao. Lahat may kapalit. Tutulong ka, hihingi, ano ang kapalit mo? May kapalit to, no? Ganun lagi eh. Kaya minsan, yung ibang mga tao, ay ba't ako tinulungan nun? Siguro, humingi ng kapalit yun. Ganun natuto yung tao sa ganun. Kaya pag tumulong ka ngayon sa ibang tao, akala ngayon, bakit niya ako tinulungan? Siguro, gusto nito ng kapalit. Ano kayang kapalit ng gusto nito? Nagiging masama yung isip ng tao. Tinutulungan mo na nga yung tao, nagiging masama ka pa sa tao. Kasi tinulungan mo dahil iniisipan ka ng masama. Kasi nasanay na ang utak ng tao sa kasamaan. Walang nagmamakaawa para sa katotohanan. Nor does any plead for truth. Who is the truth? And what is the truth? The truth is Jesus Christ and the Almighty Father and the Holy Spirit. Sila ang katotohanan. They trust in empty words and speak lies. Mga tao, naniniwala tayo sa mga empty words, sa pangako sa atin ng mga politicians. Pangako ko sa atin ng mga tao, titiwala naman tayo, naniniwala naman tayo, tapos tayo rin magsisalita ng masama. Yung ano lang, yung balikan lang ng payabangan, gano'n. Nagyayabang ka, tapos nagyayabang din yung kausap mo. Wala nang katotohanan sa pinag-uusapan. Nakarinig na ba kayo ng mga ganong usapan? Puro payabangan lang. Walang kwentang makinig na mga ganong usapan. Kilala, mayabang yun eh. Tapos may kausap, pareho wala mangyayari sa usapan na yun. Sayang ang oras. No, huwag tayong sumali sa mga ganon. Ha? Kaya pag may nakita tayo na nagyayabang, alam natin na nagyayabang to, huwag natin pansinin. Huwag natin. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Imbis na magpe-pray ka, ganon, nagyayabangan, nagsisinungalingan, sayang oras. Ba't hindi na magsabi ng totoo kaya mga tao, no? Gusto pa na kasi maging maganda sila sa paningin ng ibang tao. Ha? Gusto nila mapuri. Uy, ang galing na. Alam mo, sabi niya, ganun siya. Ang galing-galing talaga. Gusto niyang kumalat yon na magaling siya, maganda siya, na famous siya, na mayaman siya, na sikat siya. Gusto niyang kumalat. Kaya ganun nga nangyayari, no? Kumakalat yung kasinungalingan. They conceive evil and bring forth iniquity. At dumadami lalo ang kasalanan. Gumagawa ng mga problema. At dumadami ngayon ang kasalanan. Example, no, yung mga products ngayon, mura ang mga products, mura na mga products ngayon, pero malalaman mo, substandard pala yung mga products na yon. So, kasinungalingan yon. Hindi siya nagmura.
Hindi siya nagmura, kundi nagmahal siya. Kasi naging substandard yung item. Naiintindihan niya. Kunyari, ay nagmura. Ano yan. Pero kung talagang yun ang item na yun, same standard pa rin. Pero yung presyo bumaba, yun ang nagmura. Pero kung nagmura, tapos yung bagay na binibili mo lumiit, pumangit, ay substandard yun. Kasi nangalingan yun. Hindi naman ganun ang society. Mga businessmen. Nag-iisip ng mga pagkakaperahan para lalong lumago ang pera nila sa mundo. Hindi nila alam, kasalanan yon. Panglalamang sa kapwa-tao. Lahat ng business may ganon. Nanlalamang sa kapwa-tao. Kahit saang institution or business. Akala mo nagmahal, hindi, nagmuan siya. Akala mo nagmura, hindi, nagmahal lalo. Pumangit yung item eh. Kunyari, buy one take one, ano? Tapos yung isa pala, yung ka-buy one take one niya. Hindi na maganda yung component or yung ingredients na inilagay. Mas mura na. Naintindihan niyo? Ang dami sa market. Kaya nga pati mga tao ganun din. At alam ng ibang mga tao, alam ng mga manufacturer yon at alam ng mga tao sa loob yon na gano'n ang nangyayari. Pero tahimik lang sila. So kasalanan na rin nila yon. Kasi they allow it to happen. Enabler, they tolerate it. Kasi nakaka-gain din sila doon ng sweldo. Ganon kasama ang tao. Kaya tingnan mo dito sa verse 5. They hatch vipers as eggs and weave the spiders as web. He who eats of their eggs dies, and from that which is crushed a viper breaks out. Yung viper, ahas yun, ano? May egg siya. Gumagawa sila ng plano, ahas, no? Traidor. Kasinungalingan. Gumagawa ng weave of spider's web, yung web of lies, mag-scam, magdi-deceit. Kahit sabihin mong legal, kung may kasinungalingan kasama, scam yon. Sa bangko may ganon, ha? Sometimes, ibebenta naman ng ibang mga institution ang iyong information to people. Kumita na sila sa'yo, kikita pa sila sa iba, dahil ibebenta lang ang information mo. That's deceit. Tapos papipirmahin ka ng non-disclosure agreement. Kunyari, marami sa iyo papapirma, tapos may mga maliliit na mga fine prints dyan. Hindi mo maiintindihan dahil sa malabo mata mo, or dahil sa nagmamadali ka, or dahil akala mo hindi importante, hindi mo na lang papansinin. So that's also deceit. Panloloko. Kaya nga, yung itlog ng ahas, napipisa, no? Kinakain nila yung itlog ng ahas, namamatay sila, tapos namimisa uli at nagiging ahas uli. So, it's a cycle ng kasalanan. Cycle to. They hatch vipers as eggs and weave the spiders as web. He who eats of their eggs dies, namamatay. Napupunta saan? Sa impyerno. Kasi, inaano nila, tinotolerate nila, iniinganyo nila ang kasalanan. Ngayon, and from that which is crushed, a viper breaks out. May lalabas na namang isang ahas. Nanganak na naman. Pag nanganak, kakainin na naman ng tao, yung egg na naman, kakainin ng tao yung egg, mamamatay na naman yung tao, tapos lalabas na naman na isa pang ahas. Naiintindihan nyo, isa cycle, yung kasalanan. Nakakahawa, paulit-ulit.
Verse 6, their webs will not become garments. Yung mga kasinungalingan nila, walang patutunguhan yon. Yung mga kasinungalingan, no? Their webs, ang kasalanan, walang patutunguhan yon. It will not make you abundant or fruitful, or you will not profit from it, nor will they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Hindi mabe-benefit ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. Never na mabe-benefit ang tao gumagawa ng kasalanan ng kasinungalingan, ng pangloloko. Dahil si Almighty Father, He is the God of justice and mercy. Hindi sila magiging successful. Kung dito man sa mundo magiging successful sila, afterlife, here on earth, dun sila sa impyerno, magkausap nila doon. Sino ang kausap nila doon? Mga demonyo. No. Hindi naman sila kakausapin noon. Sigaw sila ng sigaw, hindi makakarinig. Hindi sila titinigin. Walang papansin sa kanila. Lahat ng tao nag-imbento sa kaisa-isip eh. Paano kaya ako makakakuha ng pera? Paano kaya ako makaka-gain ng power? Paano kaya ako magiging famous? Ganito ang gagawin ko. Magsasayaw ako sa internet para maging famous ako. Tas ang suot ko medyo maluwang ganon, or labas ang katawan. O babae at lalaki. Or ang gagawin ko ngayon, mangloloko ko ng kapwa-tao ko, magbebenta ako, pero ang benta ko naman substandard, walang kwenta. Or kunyari, magpapanggap ako na mayaman ako, pero hindi naman ako mayaman, ganon. Tapos manloloko ng tao. Ganon ang mga nag-weave, no, ng mga kasalanan. Continuous ang utak ng tao. Or sometimes mga politicians, no? Paano kaya ako mananalo sa eleksyon na to? Pero hindi tayo papasok sa politics, no? Naalaman natin talaga madumi na yon. Yung mga bagay na hindi lantad. Lantad kasi sa politics eh. Na madumi talaga yon. Okay, sa congregation ninyo, kailangan ng kuryente pambayad. Wala tayong pambayad sa kuryente. Bakit hindi nyo kinuha sa pambayad sa tithes and offering? Bakit may building funds pa kayo? Bakit nakasegregate pa yan? Hindi ba pwedeng doon na ko ninyo sa offerings? Swapang din kayo, no? Nagtuturo kayo ng hindi swap, ng hindi kaswapangan, no? Wag maging swapang, wag maging greedy. Pero kayo, hingi kayo ng hingi sa mga members niyo, greediness. Tapos anong pinapagawa niyo? Building. Kayo yung building niyo, kayo yung napapangalan yung mga building niyo. Sa korporasyon niyo, na nakasulat sa SEC. So, sino ang nakasulat sa SEC na CEO ng entity ninyo, ng korporasyon ninyo, ng grupo ninyo? At hindi kayo nagbabayad ng tax. Si Jesus nagbabayad ng tax. At ang mga tithes para lang sa mga Levites yon. Kaya may sarili kayong lupa, ba't kayo nanghingi ng tithes? Pinagpapakita nyo pa na sa mga members ninyo na maganda yung buhay ninyo. Alam ko yun eh. Ipinagyayabang pa ninyo. Tapos yung mga members ninyo, sira-sira yung damit. Hindi naman mayaman yung mga members ninyo. Tapos yung mga members ninyo na mayayaman, yun ang mga inaano nyo, doon kayo dumidikit, ginagawa nyo yung leader. Ito mayaman to, gawin itong leader to, gawin itong elder to. Mayaman eh.
hypocrisy. Mga worthless shepherds. Tapos, nagano pa kayo, ha? Di ba? Tapos, anniversary natin. Anniversary ng ano ninyo. Bakit nyo kailangan mag-anniversary? Si Jesus nga, hindi nagsa-celebrate ng kanyang birthday, ha? Ba't kayo nag-anniversary pa kayo? Humingi pa kayo na regalo sa mga members ninyo pag Pasko. Hindi naman namin sila pinipilit. Sabihin ninyo, huwag kayong bigyan ng regalo. Ah, gusto naman kasi ninyo, di ba? Kaya nga lahat nga makasalanan, oh. Magawa kayo ng mga pagkakapirahan lagi. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. Thoughts are thoughts of iniquity. Laging kasalanan ang nasa isip, gumawa ng kasalanan. Manlamang sa kapwa-tao, makakuha ng makakulimbat ng pera, lagi na lang ganon. Paulit-ulit na lang, hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nakikita? Hindi nyo ba nakikita sa society? Bakit wasting and destruction are in their paths? Nasisira ang mundo dahil sa kasalanan. Damay-damay tayong lahat. Verse 8, the way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Hindi makakaalam kung ano ang kapayapaan kung pupunta sa crooked path. Hindi nila alam ang way para sa kapayapaan at walang justice sa kanilang daanan. Yung mga taong gano'n nasa crooked path sila, hindi nila makaka-attain ng peace. Bakit sila hindi makaka-attain ng peace? Never makaka-attain ng peace. Binanggit na rin, di ba, sa Isaiah chapter 59, never ma-attain ang peace. Bakit never? Dahil pag yung soul natin nawala na yung katawan natin, deteriorated na, tumanda na, or for whatever reason, yung soul natin is either kung kay Almighty Father, makakakilala ng peace, malalaman ng peace. Pag napunta sa Hades, walang peace doon. Kaya nga laging inuulit dito, they shall not know peace. They shall never find their rest. Yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Kasi nga sa impyerno, walang peace doon. Forever doon yung mga tao na nagsisigawan. Kaya paulit-ulit ni Almighty Father, binabanggit dito na walang peace. Hindi nyo makakuha ang peace. Wala kayong rest. Wala kayong Sabbath. Dahil sa mga kasinungalingan ninyo, hindi kayo tinatake ng accountability. Imbento kayo ng imbento ng pagkakaperahan ninyo, pagkakalokohan sa mga tao, panglalamang sa kapwa-tao, walang justice ang mundo. Nakalagay verse 9. Therefore, justice is far from us, nor does righteousness overtake us. Kahit yung righteousness, wala sa harapan natin. Wala tayo sa path to righteousness. Walang justice sa atin dahil sa kasalanan natin. We look for light, but there is darkness. Madilim, bleak, dim. For brightness, but we walk in darkness. Maliwanag, pero yung path na dinadaan natin, ang dilim. Sino yung nasa kadiliman?
kasalanan. Lumalakad tayo sa kasalanan. Hindi tayo lumalakad ng nakakain kay Almighty Father. Puro tayo selfish, sinungaling. Mapaggawa ng imbento ng mga kasinungalingan, kasalanan. Hindi na natapos. Araw-araw gawain ng tao. Gumawa ng kasamaan. Hindi na nagsawa. Verse 10. We grope for the wall like the blind. Kinakapa natin yung wall. Hindi natin malaman kung nasaan tayo. Para tayong bulag. Kinakapa natin yung wall. And as we grope, as if we had no eyes. Parang wala tayong mata kasi kinakapa natin eh. Dahil hindi natin alam, ayaw natin buksan ang sarili nating mata. Kasi nasanay na tayo sa kadiliman. Alam niyo yun, yung pag naglalakad ka, no? Tapos madilim. Kahit na isara mo yung mata mo, wala ka rin makikita. So, isinara mo nilang mata mo. Kaya kahit maliwanag na yung paligid mo, nakapikit ka pa rin, madilim pa rin kasi nakapikit ka eh. Hindi mo buksan ang mata mo. We stumble at noonday as at twilight, day and night. Na-stumble tayo, nadudulas tayo, nadadapa tayo. Dahil sa kasalanan, we are as dead men in desolate places. Para tayong mga patay na tao sa isang barren land. Nag-iisa, madilim, walang patutunguhan, walang hope, walang future. We all growl like bears and moan sadly like doves. Para tayong mga bears, mga oso. Or nag-grunt lang tayo ng ganon. Like bears. Or pag balungkot tayo, we moan sadly like doves. We look for justice but there is none. For salvation, but it is far from us. Malayo sa atin ang salvation dahil sa sanay tayong gumawa ng kasalanan. Ayaw natin buksan ating mga mata. Desperate tayo, frustrated tayo. Walang willing to save us. Walang willing na mga tao. Naghahanap tayo ng tao na tutulong sa atin, pero wala. Naghahanap tayo ng hero, no? Asan na ba yung hero ko? Ganun ang tao eh, no? Pero walang tutulong sa atin. Dahil selfish tayo. Kanya-kanya tayo ng pag-iimbento ng kasinungalingan, pagalingan sa buhay. Kaya malayo sa atin ang salvation. Verse 12, for our transgressions are multiplied before you. Dumami na ang kasalanan natin kay Almighty Father. Kitang-kita ni Almighty Father, dumami na yung kasalanan natin. And our sins testify against us. Kitang-kita yung kasalanan natin. For our transgressions are with us, and as for our iniquities, we know them. Alam natin ang ginagawa natin. Alam natin yung kasalanan ang ginagawa natin. Alam natin na nanlalamang tayo ng kapwa-tao. Pero nasanay na tayo sa kasalanan. Kaya naging normal na sa atin. Alam natin yung ginagawa natin. Alam natin na nanyiisbis tayo ng tao, naninira tayo ng tao. Alam natin. Alam natin na may inggit sa puso natin. Alam natin na naghahangad tayo ng mga bagay na meron yung kapwa-tao natin na wala tayo. Alam natin yun. Nagagawin natin ang lahat para makuha ang kayamanan. Maging sikat. Alam natin ang ginagawa natin. Ba't padami na ng padami yung kasalanan natin? Hindi tayo nagsisisi. Verse 13. In transgressing and lying against the Lord and departing from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood, kasinungalingan.
Nag-umpisa lagi sa kasinungalingan. Sisinungaling tayo sa tatay natin. Napalayo tayo kay Almighty Father. Nagsasalita tayo ng ikakapahamak ng kapwa-tao natin. Ikakasira ng tao, ng mundo. At galing yun lahat sa puso natin, yung mga kasinungalingan na yun. Masama tayo na tao. Verse 14. Justice is turned back, and righteousness stands afar off. Yung justice, ang layo sa atin. Hindi natin makakakuha ng justice. Lagi tayong sigaw ng justice, hindi tayo makakakuha ng justice. Dahil lahat tayo makasalanan. Nalamangan tayo ng kapwa-tao, sumisigaw tayo ng justice. Pero tayo rin mismo, nanlamang din tayo ng kapwa-tao. Chinismis tayo, sumisigaw tayo ng justice, bakit tayo chinismis ng ganun? Pero tayo mismo, nanismis din ng tao. Kaya justice is turned back, and righteousness stands afar off. For trust, or the truth is fallen in the street. Yung katotohanan, nasa kalye, nahulog sa kalye. Hindi natin hawak-hawak ang katotohanan. Iniwan natin sa kalye, binaliwala natin. Ayaw natin pansinin ang katotohanan. Ayaw natin i-accept na tayo rin, meron din tayong mistakes. And equity cannot enter. Ano yung equity? Ba't may equity dito? Bangko ba to? Tatanong ninyo, bangko ba? Kaya equity, ano yung equity? Profit. Ano yung profit? Real treasure. Yung real treasure hindi maka-enter sa ating buhay. Hindi tayo makakuha ng real treasure. Hindi tayo makapag-profit in heaven. Hindi tayo makapag-save ng treasures in heaven because of our sins. Sabi ni Jesus Christ, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Hindi tayo makakuha ng equity or profit. Dahil puro kasamaan. Paano tayo makakakuha pa ng equity or profit? By doing the works that the Lord is ordering us to do. Ano ba yun? To trust Him. Trust Him fully. To have faith in Him. That He will do mighty things. We don't need to do anything to dupe people, to tell lies, just to acquire wealth, to acquire fame, and to get what we want. We must humble ourselves before God. That's what God wants us to do. Stop sinning. Stop hurting people. Pero hindi kaya ng tao. Dahil sa ambisyoso ang mga tao. They only have their eyes in this world. Kaya they're blind na, no? Blinded by the things of this world. Kaya ilan lang makakapunta in heaven? 1/3 will be refined in silver, tested in gold. Alam na ni Almighty Father kung ilan na makakapunta in heaven. Bilang na niya. Sakto na ang bilang ni Almighty Father. Kasama ba tayo doon? Kaya nga sinasabi ni Almighty Father, yung Sheol, hindi kayo makakakuha ng rest. Walang Sabbath. In Sheol, madidefile nyo ang Sabbath. Kailangan yung Sabbath holy. I'm not speaking of the day. I'm speaking of the day na yung
buhay natin, Sabbath of our lives. Verse 15, so the truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. Then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. So yung truth, binaliwala ng tao. Gumawa ng mga kasinungalingan, nadagdagan. Hanggang sa hindi na naniwala ang tao kay Almighty Father dahil sa kasinungalingan ng kapwa-tao natin. Kasinungalingan ng mga preachers, mga pastors na selfish and greedy. Hindi nagsasabi ng katotohanan. Natatakot sila na magsabi ng totoo sa mga members nila dahil baka walang umattend. Wala silang makuhang tithes and offering. Kumonti ang kanilang members. Di ba yun ang kinakatakot ninyo? Ha? Sabihin ninyo hindi kayo takot. Sabihin nyo nga, ikwento nyo nga sa congregation ninyo, yung mga kasalanan, isa-isahin ninyo. Sa congregation ninyo, isa-isahin ninyo. I-preach ninyo. Sa congregation ninyo, isa-isahin ninyo yung mga kasalanan na ayaw ni Almighty Father. Dahil yun ang katotohanan. Ba't hindi ayaw niyong sabihin? Natatakot kasi kayo. So, kaya kayo natatakot. Kasama kayo, enabling people to commit sin. And so, you will be thrown also to Hades. Even if you say that you're a preacher, or a pastor, or a priest, you will be thrown to the pit of fire. At kung kanino lang kayo makakakuha ng pera, yun lang ang nyo. Ini-encourage yun ng mga tao. Pero yung mga tao na mga mahihirap, na mga tahimik lang, na mga hindi maiingay, ayaw nyong tulungan. They also need help, but you're not helping them. Ang tinutulungan lang ninyo, pag-pray natin, nagbigay ng ganyan si brother. Oo nga, sige, pag-pray natin, nagbigay pala eh. At saka may mga senior pastor kayo, may mga junior. Pag mahiyaman, sikat eh. Ang member, doon ka sa senior pastor kakausap. Senior pastor mayaman ka, member ka eh. Pero pag hindi ka sikat, doon ka lang sa mga junior pastor or sa mga assistant ka lang makikipag-usap. Alam ko yun. May special may special benefits ba pag mayaman ang leader ang kakausapin? Pero pag mahirap lang or tahimik lang ang member, doon lang siya kakausap sa leader lang ng ng cell group, ganun lang 'yon. Hindi totoo 'yon? O ilan na nakausap ninyo na na simpleng tao lang na natulungan ninyo kumparado sa mga sikat at mayayaman na member ninyo. Verse 15, so truth fails and he who departs from evil makes himself a prey. Kaya yung mga tao na they trust God, naging prey ngayon sila. Naging, they are seen as weak people. Yung mga people who do kind deeds
or that they are gentle and meek and they assist people, naging ngayon sila, naging katatawanan ng mga tao at kinukutya at minamaliit. And then the Lord saw it, nakita ni Almighty Father, at nagalit si Almighty Father, and it displeased Him. There was no justice. Naintindihan niyo sa verse 15? Yung truth, nawala. Ngayon, yung mga tao na gumagawa ng truth, na naniniwala sa truth, at sinusunod ang gusto ni Almighty Father, they departed from evil, naging, ngayon sila, naging katatawanan sa society. They are seen as weak people, mga kind people. Ay, mabait yan abusuhin natin. Inaabuso ngayon yung mga taong mababait na binago ni Almighty Father ang buhay. Inaabuso ng mga tao. Akala nila weak. Hindi nila alam na ang mga tao na kind and gentle, yun yung mga tao na strong. Pinatatag sila ni Almighty Father. Kaya nga si Almighty Father, He saw it and it displeased Him. Dahil kinakawawa yung kanyang mga anak. There was no justice. Verse 16. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Walang tagapamagitan. Therefore, His own arm brought salvation for him. At ngayon, gumawa si Almighty Father ng kanyang sariling pamamaraan para masave. May mga masave na mga tao. And His own righteousness, it sustained Him. So there was no man fitting to help people because all people are doing bad deeds. He brought upon Himself and decided to send Jesus to us, the intercessor, the mediator, the only mediator, Jesus Christ, no one else. Yung other, sinasabi nyo na mediator or intercessor, peke. The real mediator, intercessor is Jesus Christ. Yung iba na sinasabi nyo babae, peke yun, hindi yun totoo. Gawa-gawa lang yun. Invento ng mga tao, it's lies, kasinungalingan. So si Jesus Christ, a representative ni Almighty Father here on earth. Wala nang iba. Si Jesus Christ lang. At hindi na kailangan ni Jesus Christ pa ng representative. Dahil si Jesus Christ, buhay siya. Hindi niya kailangan ng representative. Buhay si Jesus Christ. He doesn't need a representative on earth. Sino ang pinadala niya? Holy Spirit. Si Jesus Christ, yung high priest, mediator, redeemer, intercessor, redeemer, the King of Kings, and His kingdom will never end. Anong ginawa? So verse 17. For He put on righteousness as breastplate. Dala-dala ang righteousness, panangga, breastplate, no? And a helmet of salvation on His head. Sa ulo, isinaulo, nakasiksik sa utak. Helmet of salvation. No, naintindihan niyo? And He put on garments of vengeance for clothing. Yun ang damit, garments of vengeance. And was clad with zeal as cloak. Ano yung cloak? Yung jacket. Ano ba another name for jacket? Cloak. Hindi jacket yun. Parang ano ba another name for cloak? Cape, capote, robe, or veil, no? Na pang-cover.
Dito ngayon sa Exodus chapter 28, yung mga high priest, may garment sila. No? So dito sa verse 17 of Isaiah chapter 59, verse 17, garment. Sa Exodus chapter 28 verse 4, garment din to ng high priest. Okay? So si Jesus Christ ang high priest. Wala nang iba pa, wala nang sumunod pa. Si Jesus Christ lang. Ano dito sa Exodus chapter 28 verse 4? And these are the garments which they shall make: a breastplate, an ephod, a robe, a skillfully woven tunic, a turban, and a sash. So they shall make holy garments for Aaron, your brother, and his sons, that he may minister to me as a priest, sabi ni Almighty Father. So ang meron sa Old Testament kay Aaron and sa kanyang mga anak, breastplate, ephod, robe, tunic, turban, and sash. Ngayon, dito sa Ephesians chapter 6 verse 14, anong meron? Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth. Sa bewang. Bakit sa bewang yung truth? Bakit sa bewang ang truth? Kasi sa bewang nandito yung strength. Diba nagkwento na tayo na yung pag-boxing or yung sa wrestling, anong binibigay na crown doon, or di ba binibigay belt? Kasi nga, yon yung symbol ng strength. Strength to stand for the truth. Tapos, ano pang meron? Breastplate of righteousness. Bakit? Breastplate of righteousness, guarding our hearts. No? Guarding this one, the hearts. Heart space. And having shod your feet. Ano yung shod your feet? May sapatos, no? Para to walk in the light of God and share the word of God through words and actions. Yun ang dapat na isuot natin. Kasi ito yung suot-suot ni Jesus Christ, no? Na binabanggit dito sa Isaiah. Dito naman may shod for the feet, no? Ano pa? Above all, taking the shield of faith. So, meron tayong shield, panangga. Kailangan natin ng panangga dahil may mga tao na sasaktan nila tayo. Emotionally, physically, mentally. Dapat we have faith na mag-shield sa atin. Alam natin yung katotohanan na nananampalataya tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. And then the helmet of salvation, which is to inculcate in our minds of the salvation of Jesus Christ, that He died on the cross for us. Dapat nakalagay lagi sa utak natin yon. Naka-helmet, no? And then what else? Sword of the Spirit. Hindi talaga yung literal na sword, no? Baka sabihin niyo, ba't may sword? Kailangan natin makipaglaban. Sword of the Spirit meaning we have to pray and speak only of good things na galing kay Almighty Father. Kasi yung sword is words. No? Words yon. Dahil nga, matalim ang dila ng tao, at ang Word of God is two-edged sword. So, ito ay Word of God. Kaya yung sword ay words, no? Of the Spirit, ipagpe-pray natin, at alam natin dapat kung ano ang sabihin natin, mga salita ng Diyos. So, yun ha. Sinong kausap ko? Verse 18, according to their deeds, accordingly He will repay. Sa Isaiah chapter 59 verse 18, kung ano ang ginawa mo, dun yung kabayaran.
fury to his adversaries, recompense to his enemies, and the coastlands he will fully repay. Anong ibabayad ng mga taong gumagawa ng kasalanan? Ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa Hades. Yun ang kabayaran. Di ba nabasa natin sa Romans chapter 1 verse 32, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Deserving of death. So yun ang according to their deeds, accordingly he will repay. Fury to his adversaries, recompense to his enemies, the coastlands he will fully repay. Si Almighty Father, ipapadala ang katiyakan ng kamatayan, meaning yung second death in Hades. Dahil yung mga anak ni Almighty Father, hindi naman talaga namamatay. Yung nagtitiwala kay Almighty Father, hindi namamatay, kundi yung soul kasama ni Almighty Father. Verse 19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Para katakutan ng pangalan ni Almighty Father sa lahat ng buong mundo. At yung gloriousness ni Almighty Father makita ng mga tao. Para pag dumating yung kalaban or yung mga enemies, dumating sila na parang mga baha, flood, no? The Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ano yung standard na yun? Si Jesus Christ. Nakabase ang standard kay Jesus Christ. Kaya nga siya ang ating example eh. Kaya nga pag dumating ang mga kalaban, mga enemies, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ang standard, si Jesus Christ. Ang taas ng standard, di ba? Si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, tanggap niya tayo. Basta magtiwala tayo sa Kanya dahil sa Kanyang blood. The Redeemer will come to Zion and to those who turn from transgression in Jacob. So, si Jesus Christ ay darating. Pupunta sa Zion at pupunta rin sa mga tao na umalis sa kasalanan o nagsisi. Kukunin niya ang mga taong nagsisisi at pinipili si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Yung Zion, nakalagay ta Zion, di ba? Will come to Zion. Pag ang mundo ay maayos, Zion. Pero pag magulo, ang tawag Babylon. But it's still the same. Mundo yon. Pinagkaiba lang yung karakteristik madumi at malinis. No? Naintindihan ninyo? Sino ang kausap ko? Wala akong kausap. Sa last verse, as for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore.
So, yung promise ni Almighty Father, yung covenant niya, yung treaty niya, yung contract, yung testament, yung pact, yung usapin, no, or kasunduan, it's set in stone. It will never fade away. So, the Holy Spirit will be upon us. Yung Spirit ni Almighty Father. At yung Spirit niya, yung words niya, ilalagay niya sa bibig natin. Para hindi mawala sa bibig natin. Hindi mawala sa, pag nilagay sa bibig natin, ibig sabihin na i-utter natin, nasasabi natin, na sasalita natin, na i-speak natin. And then, nasasama yung heart natin, nasasama yung mind natin, and then on how we walk in our daily lives. So, pag ganon, from mouth, no, share mo ngayon sa mga tao. Kaya hindi mawawala sa bibig mo, sabi ni Almighty Father, nilagay ko sa bibig mo yung covenant, yung pact, yung treaty, yung kasunduan, yung testament, yung contract. Hindi mawawala yun sa bibig mo. Ngayon, isabi mo yun sa iyong mga tao, sa descendants, sa mga anak ng mga anak, from this time and forevermore. Simula sa oras na to, hanggang forevermore. So may forever with the Almighty Father. May forever with the Almighty Father. And with Jesus Christ and the Holy Spirit. So tayo, no? Mankind, we are mankind, no? We have so much plans in our lives. Ang dami nating plano sa buhay. But all those plans will be futile. Because ang plans of the Almighty Father will prevail. Not our plans. The Almighty Father's plans, it will prevail. Yung covenant niya, it will prevail. What He said, it will come true. What He promised, it will be fulfilled. Si Almighty Father, He keeps His words. He is powerful and amazing. Very loving, very forgiving. Helpful, and all, assisting us in each and every way of our steps. Ina-assist niya tayo, sending us Jesus Christ, the Holy Spirit. Dahil sa buhay natin dito, hindi tayo talaga magkakaroon ng peace. Nagkaroon na ba kayo ng peace? Hindi fish, peace. Nagkaroon na ba kayo ng peace sa buhay ninyo? Di ba pagising ninyo, ay trabaho na naman, papasok na naman, babayaran na naman, may gagawin na naman ako, pagod na naman. Nagkaroon na ba ng peace ang tao? Hindi. Kung magtitiwala tayo kay Almighty Father, magkakaroon tayo ng peace. Ngayon, kung hindi tayo magtitiwala kay Almighty Father, we will never have peace. Kasi in Hades, there's no peace. There's no rest. Kaya binibigyan tayo ni Almighty Father ng mga warnings, tinuturuan niya tayo. Sabay-sabay tayong natututo. Yung mga naiintindihan ko, pinapaintindi sa akin ni Almighty Father, sinishare ko rin sa inyo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His wisdom and knowledge in Jesus Christ, for His love in sacrifice in the Holy Spirit. Hindi dapat matapos yung pagpapasalamat natin. Dito pa lang sa mundo, masanay na tayo ng pagpapasalamat, pagpupuri kay Almighty Father, because that's what we will be doing in heaven.
with our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yun ang gagawin natin. There is peace with the Almighty Father and Jesus Christ. Yun yung tunay na pagmamahal. Bibigyan ka ng peace. Hindi ka bibigyan ng kaguluhan. Hindi ka guguluhin. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung namumuhay ka ng may peace. Si Almighty Father lang ang makakapagbigay sa atin nun. We can trust our Father. Because He's our Father, He doesn't want us to be hurt. Ayaw niya nang maliligaw tayo. Ayaw niya nang mawawala tayo sa Kanya. Gusto niya lagi nakagather tayo sa Kanya. Pero tayo matitigas ang ulo. Pero we still have time. And we have also to share to other people of the goodness of our Lord and Savior Jesus Christ. I-share natin sa kapwa-tao natin. Kung paano kayo mag-share, ganun. Kahit paano, no? Or with your works, you help people, ganun. Alam mo, kaya ako nakakagawa ng ganito. It's because of Jesus Christ. Hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ eh. Kasi ako ganun din. Hindi ko to magagawa. Magsalita sa ano ba to, YouTube. Kung hindi dahil kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil wala talaga akong alam, and I thank them. Walang katapusang pasasalamat. Worthy to be praised and adored, our Father, Jesus Christ, our Savior. Mahal na mahal tayo lahat, no? Yung Almighty Father. Nararamdaman niyo ba yung pagmamahal ng Almighty Father sa inyo? You read the Bible. Huh? You read the Bible on your own. Seek God. Seek Him truly. Seek the truth. Read it on your own so that you may know the truth also. And stop using people. Stop hurting people. Thank you, and God loves us all so much.